May ilang mga pickup na sadyang napakapangit na tanging ang kanilang ina lamang ang magmamahal sa kanila. Ngunit ang kanilang makina ay isang biyaya na kailanman ay hindi namamatay. Sa taong ito na 2026, habang ang mundo ay nagkakautang para sa marupok na teknolohiya, kaming mga mekaniko ay hinahanap ang 11 minahan ng ginto na ito na binabaliwala ng lahat. Ang mga ito ay mga tangke ng digmaan na lumalampas sa 500,000 kilometro sa pamamagitan ng simpleng pagpapanatili. Huwag mong palampasin ang unang pwesto dahil ito ang pinakamagaling na pagbili na nagligtas sa bulsa ng daan-daan sa aking mga kliyente. Tara na! Pickup up numero 11, Chevrolet Silverado, 1,500. Ang pickup numero 11 ay isa sa mga uri na binibili ng maraming mekaniko sa Estados Unidos para sa kanilang sarili. At kapag ang isang mekaniko ay naglalabas ng sarili niyang pera para sa isang partikular na modelo, iyon ay nagsasabi na sa iyo ng halos lahat ng kailangan mong malaman. Hindi ito ang pinakamaganda. Hindi ito ang ipinagmamalaki sa mga social media. Ngunit isa ito sa mga nagbibigay ng pinakakaunting sakit ng ulo sa mahabang panahon. Ito ay may isa sa pinakamababang gastos sa pagkumpuni sa kalsada. At hindi dahil ito ay marupok o simple lang, kundi dahil halos hindi ito nasisira. Sa loob ng maraming taon ay sinubaybayan namin ang gawi nito sa talyer ng isang kasamahan sa Texas. At lagi niyang inuulit ang parehong pangungusap. Sa tuwing may pumasok na Silverado sa talyer, medyo nadidismaya ako dahil wala itong sira. At sinasabi niya ito dahil inaasahan niya ang isang malaking pagkumpuni, isang bagay na kawili-wiling gawin. Kadalasan ay pareho lang ang nangyayari. Pagpapalit ng langis, mga spark plug, pagsusuri ng mga likido, at tapos na, huli na ng kwento. Noong nakaraang buwan ay dumating ang isang Chevrolet Silverado, 1,500 modelo, na 2014 na may 180,000 kilometro. Iisa lang ang may-ari. Binili niya itong bago at ginamit sa loob ng 13 taon. Dumating siyang nag-aalala at nagtatanong kung anong malaking pagpapanatili ang paparating sa kanya. Itinaas ito ng mekaniko sa elevator. Sinuri ang suspensyon, mga preno, chassis, kumpletong scanner, tiningnan ang transmisyon, mga antas ng likido, at naglaan ng oras. Nang matapos siya, tinawag niya ang may-ari at sinabi ang isang bagay na hindi nito inaasahang marinig. Halos wala nang kailangang gawin dito. Kailangan lang ng pagpapalit ng mga spark plug. Ang transmisyon ay perpekto. Ang chassis ay matatag. Sinabihan niya itong gumalik pagkalipas ng 20,000 kilometro pa. Tiningnan siya ng lalaki na parang nagsisinungaling siya. Ngunit paulit-ulit itong nangyayari sa truck na ito. Pagkatapos ng pagpapalit ng mga spark plug, lumabas ito na may mas magandang tugon sa pag-arangkada kaysa dati. Ang Silverado ay isang matalinong pagbili sa isang simpleng dahilan. Gumawa ang Chevrolet ng isang bagay na itinigil na ng maraming tagagawa, pinanatili itong simple. Ito ay isang tunay na 4x4 na may matibay na konstruksyon, walang mga hindi kinakailangang eksperimento o masyadong komplikadong mga sistema. Malaking makina, aspirado, tradisyonal na konstruksyon, mga bahaging madaling maabot. Ang lahat ay naisip upang ang sinumang mekaniko ay makagawa rito ng hindi binabaklas ang kalahati ng sasakyan. Ang makina na 5.3 litro na V8 ay isa sa mga pinakamapagkakatiwalaang block na ginawa ng Chevrolet sa loob ng mga dekada. At dito, nagkakamali ang maraming tao. Nakikita nila ang laki ng makina at tumatakbo palayo dahil sa iniisip na konsumo. Ngunit hindi nila naiintindihan na ang medyo mas mataas na konsumong iyon ay makakatipid sa iyo ng libu-libong dolyar sa mga pagkumpuni sa mahabang panahon.
Ang block na ito ay mahigit 20 taon na sa produksyon sa iba't ibang modelo ng tatak. Pickup numero 10. Toyota Tacoma, ikalawang henerasyon. Sa numero 10 ay narito ang pickup na pinakamadalas kong irekomenda kapag may nagtatanong sa akin kung ano ang bibilhin at halos laging pareho ang nangyayari. Sa simula ay nag-aalangan sila, nagpapakita ng duda, hanggang sa madala na nila ito. Mayroon itong logo na nananakot sa dalawang uri ng mamimili. Sa mga may mababang budget dahil naniniwala silang mahal ito, at sa mga naghahanap ng labis na karanyaan dahil naniniwala silang hindi ito tunay na premium. Ang kalituhang iyon ang eksaktong dahilan kung bakit ngayon ay makakakuha ka ng pagiging mapagkakatiwalaan ng Toyota, isang historikong titulo ng isa sa mga pinakamahusay na pickup na nagawa ayon sa Consumer Reports sa halagang mas mababa sa $18,000. Tama yon, sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa Toyota Tacoma. Ang pickup na binabaliwala ng marami dahil may mga taon na ito, ngunit binibili ng mga mekaniko para sa kanilang sarili kapag ayaw nila ng problema. At ikukwento ko sa iyo ang isang totoong kaso. Isang Tacoma, 2015 ang dumating sa isang talyer para sa inspeksyon bago bilhin. Nasa napakagandang kondisyon. Presyong $16,500. Sinuri ito ng mekaniko ng buo. Suspensyon, transmisyon, scanner, kompresyon, chassis. Nang matapos siya, ay sinabi niya ang isang bagay na halos hindi niya sinasabi. Bilhin mo na, walang kakaiba rito. Hindi makapaniwala ang mamimili. Kumbinsido siya na may kailangang mali rito. Walang nagbebenta ng Toyota ng ganoon sa presyong iyon kung wala itong nakatagong problema. Nang lumapit siya sa akin para kumonsulta, ay sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Ang henerasyong iyon ay nakatala sa Consumer Reports at iba pang mga espesyalistang magasin bilang isa sa mga pinakamahusay na pickup na nagawa kailanman. Hindi niya gusto ang karanyaan. Hindi niya gusto ang mga higanting screen. Ang gusto niya lang ay tumagal ito ng $250,000 kilometro pa. Sapat na yon para magdesisyon siya. Ang ikalawang henerasyon ng Tacoma mula 2005 hanggang 2015 ay gumagamit ng makina na 4.0 na litro na V6, isa sa mga pinakamatatag na block na inilabas ng Toyota. Naglalabas ito ng 245 horsepower. Ngunit dito, ang lakas ay ang hindi gaanong mahalaga. Ang mahalaga ay kung saan ito nakakabit. Transmisyon na manual na 6 na bilis o otomatiko na 5. Simpleng mekanika, subok na. Walang mga kapritsoyong elektronikong sira. Maraming tekniko ang nagsasabing ang mechanical na bahagi ng truck na ito ay halos nakakabagot dahil hindi ito nasisira. At kung may nakukuha pa ring mga piyesa para sa mga Toyota noong mga taon ng 80, walang dahilan para mag-alala tungkol sa mga ekstrang bahagi sa isang Tacoma 2015. Iyan ang bentahe ng isang tatak na may mga dekada ng bumubuo ng reputasyong bakal. Ang average na taunang gastos sa pagkumpuni ay nasa $500. Mukhang mataas ito hanggang sa ihambing mo ito sa ibang mga pickup ng parehong taon na may average na malapit sa $1,000. Ibig sabihin nito ay makakatipid ka ng humigit kumulang $500 taon-taon kumpara sa isang Tundra o isang katumbas na F150. At ang posibilidad ng isang malubang pagkumpuni ay nasa 8%, habang ang average ng segment ay malapit sa 15%. Halos kalahati ito ng panganib. Ngayon ay dumarating ang bahagi na dapat ay medyo magpahina sa iyo. Ang isang Tacoma 2015 ay bumaba ang halaga ng humigit kumulang 46% sa loob ng 11 taon. Nakakagulat yon sa pag-iisip ng reputasyon ng tatak.
Ngunit nananatili itong mas magandang halaga sa muling pagbebenta kaysa sa karamihan ng mga karibal nito. Pickup up numero siyam. GMC Sierra, 1,500. Ang pickup numero siyam ay ang kakambal na kapatid ng Silverado, ngunit may mas magandang pagkakagawa sa loob. Pinag-uusapan natin ang GMC Sierra 1,500. Nakabahagi ng parehong makina na 5.3 litro na V8 na mapagkakatiwalaan na nagpapalaki sa Silverado. Ang pangunahing pagkakaiba, mas premium na mga materyales sa loob. Ang GMC ay nakaposisyon bilang ang pinakamaluhong tatak ng General Motors. Kaya kahit kabahagi ito ng chassis, mekanika, at mga gastos sa pagkumpuni sa Silverado, nag-aalok ito ng mas pinong ugnayan sa loob. At dito ang nakakatuwa. Minsan ang Sierra ay mas mura sa merkado ng segunda mano dahil ang logo ng GMC ay hindi gaanong kilala kaysa sa Chevrolet. Para sa maraming mamimili, ang Chevrolet ang tatak na kilala nila mula bata pa. Ang GMC ay parang hindi gaanong pamilyar. Ang kakulangang iyon sa pagkilala ay nagsasalin sa mas magandang presyo para sa iyo. Ito ay isang mahusay na opsyon kung makakahanap ka ng isa na may magandang kagamitan. Ang sistema ng suspensyon ay matatag, dinisenyo para sa kargada at seryosong paghila. Maaari itong humila ng hanggang 11,000 libra sa tamang mga kumpigurasyon, sapat para sa malalaking trailer, mga bangka, o kagamitan sa mabigat na trabaho. Ang cabin ay malawak na may mga komportabling upuan na nagpapabawas sa pagkapagod sa mahabang biyahe. Ang teknolohiyang OnStar at ang koneksyon ay maayos para sa edad ng mga sasakyang ito. Ang mga presyo ay katulad ng sa Silverado, sa pagitan ng 12,000 at 18,000 dolyar depende sa taon, kilometro at kondisyon. Pickup map numero 8. RAM, 1,500 dan ika-4 na henerasyon. Sa numero 8 ay mayroon tayong RAM, 1,500 dan ang ika-4 na henerasyon. Mga taong 2,000 hanggang 2,018. Ang pickup na ito ay may dala sa ilalim ng kapon na makinang Hemi V8 na 5.7 litro, isa sa mga pinakamaalamat na V8 na Amerikano sa usapin ng pagiging mapagkakatiwalaan at karakter. Isa sa mga pinakamahusay na V8 na Amerikano na nagawa kailanman. Ngunit ang tunay na nagbubukod sa RAM na ito ay ang kanyang suspensyon na may mga rear coil spring sa halip ng mga tradisyonal na leaf spring. Nagbibigay iyon sa kanya ng pagmamaneho na mas mahusay kaysa sa F150 o Silverado ng parehong taon. Ang kalidad ng pagtakbo ay mas pino, mas sumisipsip ng mga lubak, at hindi gaanong nararamdaman na parang truck na pangtrabaho, kundi parang isang komportableng sasakyan sa araw-araw. Ang loob ay maayos ang disenyo na may mabubuting materyales na tumatanda ng maayos. Nag-invest ang RAM sa paglika ng isang cabin na mas nararamdaman na premium kaysa sa kompetisyon. Ang sistemang RAM box para sa imbakan na makukuha sa mga gilid ng lalagyan ay talagang kapakipakinabang para sa pagtatago ng mga kagamitan, mga kadena, at mga tali nang hindi kumukuha ng espasyo sa pangunahing lalagyan. Ngunit narito ang kilalang problema na dapat mong imbestigahan. Mga sira sa sistemang elektrikal, lalo na ang TIPM, ang Integrated Power Total Module. Ang module na ito ang nagkokontrol sa maraming tungkuling elektrikal at kapag nasira ito, ay maaring magdulot ng mga random na problema. Mga bintana na humihinto sa paggana, mga ilaw na kumukurap, bomba ng gasolina na namamatay ng walang dahilan. Ang pagpapalit ng TIPM ay nagkakahalaga sa pagitan ng 500 at 800 dolyar. Hindi ito mura, pero hindi rin naman sakuna. Narito ang susi.
Kung makakahanap ka ng isang RAM 1,500 kung saan ang TIPM ay napalitan na at meron kang resibo na nagpapatunay nito, ito ay isang mahusay na pagbili. Ang problema ay nalutas na at meron kang pickup na may maalamat na makina, pinong pagmamaneho at kompetitibong kakayahan sa paghila. Ang mga presyo ay gumagalaw sa pagitan ng 13,000 at 20,000 dolyar, depende sa kagamitan at kondisyon. Ang pagpapanatili ay medyo simple at ang mga ekstrang bahagi ay madaling makuha. Ang henerasyong ito ng RAM ay kumakatawan sa sandali, kung saan ang Chrysler ay talagang nagsimulang makipagkumpitensya ng seryoso sa kalidad ng loob at kapinuhan laban sa Ford at GM. Pickup na numero 7. Nissan Frontier, ikalawang henerasyon. Ang pickup numero 7 ay ang Nissan Frontier ng ikalawang henerasyon, mga taong 2005 hanggang 2020. Ito ay isang medium na pickup na sistematikong binabaliwala ng mga tao, ngunit ito ay kahangahangang mapagkakatiwalaan. Ang makinang VQ40 DEV 6.4.0 na litro ay nasubukan na sa milyon-milyong sasakyang Nissan at Infiniti sa loob ng maraming taon. Ito ay isang matibay na block na kilala sa kanyang durabilidad. May kasama itong otomatikong transmisyon na 5 bilis o manual na 6 na bilis at parehong matibay ang mga ito. Ang nakakaaliw sa Frontier ay ang disenyo nito na halos hindi nagbago ng malaki sa loob ng 15 taon ng produksyon. Bakit? Dahil ito ay gumagana. Hindi nakita ng Nissan ang dahilan para ayusin ang isang bagay na hindi naman sira. Ang pagiging simple na yon ang kanyang pinakamalaking lakas. Walang komplikadong elektronika, walang mga marupok na sistema na nasisira ng mahiwaga. Ito ay mekanikang direkta at tapat. Ang kakayahan sa kargada at paghila ay maayos para sa kanyang laki. Perpekto para sa sinumang hindi nangangailangan ng pickup na may buong laki. Ngunit gusto lang tunay na pagiging mapagkakatiwalaan. Ang konsumo ng gasolina ay makatwiran kumpara sa mga malalaking pickup, isang mahalagang punto kung gagamitin mo ito araw-araw. Ang loob ay basic ngunit gumagana. Ang lahat ay nasa kung saan dapat naroroon nang walang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Ang halaga sa muling pagbebenta ay nakakagulat na mabuti para sa edad ng mga sasakyang ito. Gustong-gusto ng mga mekaniko na gumawa sa mga ito dahil ang lahat ay madaling maabot, hindi kailangang baklasin ang kalahati ng sasakyan para makarating sa mga pangunahing bahagi. Ang mga presyo ay gumagalaw sa pagitan ng 10,000 at 16,000 dolyar depende sa taon at kilometro. Ngayon, merong isang bagay na dapat mong malaman. Ang ilang mga unit ay may problema sa differential sa likod na nagdudulot ng ingay kapag lumiliko, lalo na ang mga 4x4. Ito ay isang kilalang problema, ngunit ang solusyon ay medyo mura kung matutuklasan ng maaga. Kung habang sinusubukan ng pagmamaneho, ay makarinig ka ng mga kakaibang ingay kapag lumiliko ng masikip, imbestigahan ang differential. Maliban doon, ang Frontier ay isa sa mga pinakamapagkakatiwalaang medium na pickup na maaari mong bilhin sa merkado ng segunda mano. Ito ay perpekto para sa mga kontratista, mga independenteng manggagawa o sinumang nangangailangan ng kakayahan ng pickup nang wala ang laki at konsumo ng isang full size. Pickup map numero 6. Ford Ranger, ikatlong henerasyon sa Hilagang Amerika. Sa numero 6 ay ang Ford Ranger ng ikatlong henerasyon sa Hilagang Amerika, mga taong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ito ay isang medium na pickup na nalalagpasan ng marami dahil huli na itong dumating sa kasiyahan. Itinigil ng Ford ang Ranger noong 2011
at hindi ito ibinalik hanggang 2011 na iniwan ang segment na yon sa Toyota at GM sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng kapon ay dala nito ang makinang EcoBoost na 2.3 litro na turbo ng 4 na silindro na naglalabas ng 270 horsepower. Ito ay kapares ng isang automatikong transmisyon na 10 bilis. Ang Ranger na ito ay higit na mas pino kaysa sa kompetisyon sa medium na laki. Ang pagmamaneho ay mas katulad ng isang SUV kaysa sa isang tradisyonal na pickup na maaring mabuti o masama depende sa iyong hinahanap. Kung gusto mo ng isang bagay na malambot para sa paggamit araw-araw na maaari ring magtrabaho sa mga dulo ng linggo, ito ay perpekto. Kung gusto mo ng isang tradisyonal na pickup para sa matinding trabaho, baka mas piliin mo ang isang mas matibay. Ang kakayahan sa paghila ay umaabot hanggang 7,500 libra, kagalang-galang para sa laki nito. Mayroon itong modernong teknolohiya tulad ng Ford Sync at mga tulong sa pagmamaneho na hindi iniaalok ng mga mas matatandang pickup. Ang loob ay malawak para sa medium na laki na may mabubuting materyales at matibay na konstruksyon. Ang mga presyo ng segunda mano ay kaakit-akit, 22,000 hanggang 28,000 dolyar para sa mga modelo ng 2011 hanggang 2020. Narito ang mahalagang pagsasaalang-alang. Ang makinang turbo ay nangangailangan ng mas mahigpit na pagpapanatili kaysa sa isang tradisyonal na V6. Ang mas madalas na pagpapalit ng lanis ay inirerekomenda, lalo na kung gagamitin mo ito sa paghila o pagkakarga ng regular. Ang transmisyon na 10 bilis ay napatunayang mapagkakatiwalaan pagkatapos na maayos ng Ford ang ilang mga unang problema sa software. Ang ekonomiya sa gasolina ay mahusay para sa isang pickup, regular na nakakamit ang 23 hanggang 25 milya bawat galon sa highway. Ito ay perpekto para sa paggamit araw-araw at magaan na trabaho, lalo na kung pinahahalagahan mo ang komportableng pakiramdam at modernong teknolohiya. Pickup up numero 5, Toyota Tundra, ikalawang henerasyon. Ang pickup numero 5 ay ang Toyota Tundra ng ikalawang henerasyon, mga taong 2007 hanggang 2021. Ito ang, ayon sa mga datos, ang pickup na may buong laki na pinakamapagkakatiwalaan na nagawa kailanman. Ang makinang V8 na 5.7 litro na I-Force ay halos hindi masisira. May mga dokumentadong kaso ng mga Tundra na may mahigit 1,000,000 milya na gumagana pa rin gamit ang orihinal na makina. Ang otomatikong transmisyon na 6 na bilis ay katulad na matibay, bihirang magkaroon ng mga problema. Ang chassis ay binuo na parang tangke, dinisenyo para sumipsip ng tunay na pang-aabuso. Narito ang problema na naglalayo sa ilang mga mamimili. Mas malakas itong kumonsumo ng gasolina kaysa sa kompetisyon. Walang paraan para matamis ito. Ang malaking makina at ang mabigat na konstruksyon ay nangangahulugang mas madalas kang bibisita sa istasyon ng gasolina kaysa sa isang modernong F150 o Silverado. Ngunit narito ang kalkulasyon na dapat mong gawin. Ang dagdag na konsumong iyon ay nababawi ng napakalaking tipid sa mga pagkumpuni. Habang ang ibang mga pickup ay nasa talyer at gumagastos ng libo-libo sa mga transmisyon o makina, ang Tundra ay patuloy lang sa pagtatrabaho. Ang loob ay basic kumpara sa modernong kompetisyon. Wala itong mga higanting screen o mga upuan na may bentilasyon na makikita mo sa mga bagong pickup. Ang teknolohiya ay makaluma sa mga mas matatandang modelo. Ngunit kung kaya mong mabuhay nang wala ang mga yon, makakakuha ka ng isang bagay na walang ibang pickup na nag-aalok. Halos garantisadong pagiging mapagkakatiwalaan. Ang halaga sa muling pagbebenta ay mahusay. Nananatili itong mas mabuti kaysa sa anumang kakumpetensya. Ang kakayahan sa paghila ay umaabot hanggang 10,000 libra sa tamang mga konfigurasyon. Ang mga presyo ay mataas,
kahit para sa mga segunda manong unit sa pagitan ng 20,000 at 35,000 dolyar depende sa taon at kilometro. Sulit ang bawat sentimo kung kailangan mo ng ganap na pagiging mapagkakatiwalaan. Ang pagpapanatili ay inaasahan. Mga pagpapalit ng langis, mga preno, mga gulong. Bihira itong mga ilangan ng malalaking pagkumpuni. Ito ang pickup na bibilhin mo kapag ayaw mo ng mga sorpresa. Kapag kailangan mong gumana ito araw-araw nang walang mga dahilan. Pickup numero 4, Chevrolet Colorado at GMC Canyon, ikalawang henerasyon. Sa numero 4 ay mayroon tayong mga kambal na medium na pickup, Chevrolet Colorado at GMC Canyon ng ikalawang henerasyon, mga taong 2015 hanggang sa kasalukuyan. Ang dalawang ito ay magkabahagi sa lahat ng mechanical na aspekto, ngunit may magkaibang antas ng pagkakagawa. Meron kang opsyon na makinang V6 na 3.6 na litro o ang hinahangad na diesel na Duramax na 2.8 litro. Ang V6 ay mapagkakatiwalaan na may magandang lakas para sa laki nito. Ngunit sa diesel talaga nagniningning ang mga pickup na ito. Nag-aalok ito ng kahangahangang ekonomiya sa gasolina. Regular na nakakamit ang 28 hanggang 30 milya bawat galon sa highway at may malakas na torque para sa paghila. Ang automatikong transmisyon na 8 bilis ay matatag at mahusay na dinadala ang lakas ng diesel. Ang laki nito ay perpekto. Mas madaling imaneho kaysa sa isang pickup na may buong laki at mas may kakayahan kaysa sa mga lumang compact. Ang kakayahan sa paghila ay umaabot hanggang 7,700 libra, sapat para sa karamihan ng mga recreational na trailer. Ang loob ay moderno na may magandang teknolohiya at maayos na mga materyales. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay matatag pagkatapos ng mga unang taon ng produksyon. Ang mga modelo ng 2015 hanggang 2016 ay nagkaroon ng ilang maliliit na problema na naayos ng GM. Ang mga modelo mula 2017 pasulong ay higit na mas pino at mapagkakatiwalaan. Ang diesel ay lalong mahalaga sa merkado ng segunda mano dahil may demand, ngunit kaunti ang supply. Ang mga presyo ay gumagalaw sa pagitan ng 18,000 at 28,000 dolyar, depende sa makina, taon at kondisyon. Kung makakahanap ka ng isang diesel na maayos, ang pagpapanatili sa magandang presyo, huwag kang magalinlangan. Ang mga ito ay mahuhusay na pickup na nag-aalok ng perpektong balanse sa pagitan ng laking kayang imaneho, tunay na kakayahan at kahusayan. Perpekto para sa sinumang gusto ng modernong pickup nang wala ang sobrang laki na mga kasalukuyang full size. Pickup numero 3, Ford F250 at F350 Super Duty. Ang pickup numero 3 ay dinadala tayo sa mundo ng mabigat na trabaho. Ang Ford F250 at F350 Super Duty ng mga taong 2011 hanggang 2016. Ang mga ito ay mga pickup na binuo para humila ng sa pagitan ng 15,000 at 20,000 libra nang hindi nahihirapan. Ang makinang diesel na power stroke na 6.7 litro ay maalamat dahil sa kakayahan at durabilidad nito. Ang chassis ay lubang matibay, espesyal na dinisenyo para sa kargada at paghila na sisira sa isang magaan na pickup. Ang otomatikong transmisyon na 6 na bilis ay kayang hawakan ang malakas na torque ng walang problema. Ang suspensyon ay dinisenyo para sa mabigat na karga, maaaring magmukhang matigas kapag walang laman, ngunit perpekto kapag may dala itong bigat. Ang loob ay malawak at gumagana nang hindi nagpapanggap na malangho. Ang mga ito ay perpekto para sa tunay na trabaho, konstruksyon, pagsasaka, at komersyal na paghila. Ang pagpapanatili ay mas mahal kaysa sa mga magaan na pickup, ngunit ito ay inaasahan.
Ang mga pagpapalit ng langis ay nangangailangan ng mas maraming likido at mga espesyal na filter na nagkakahalaga sa pagitan ng $150 at $200. Ang diesel ay nangangailangan ng pagpapanatili sa sistemang emisyon, kabilang ang likidong DEF. Narito ang kilalang problema. Ang mga injector ay maaaring masira pagkatapos ng 150,000 milya. Ang pagpapalit ng mga injector ay nagkakahalaga sa pagitan ng $2,000 at $4,000 depende sa talyer. Kung makakahanap ka ng isang Super Duty kung saan ang mga injector ay napalitan na, ito ay purong ginto. Iyan ang pinakamalaking pangunahing pagpapanatili at nagawa na ito. Ang mga presyo ay gumagalaw sa pagitan ng $25,000 at $40,000 depende sa konfigurasyon at kondisyon. Ang halaga sa muling pagbebenta ay mahusay kung ito ay maayos na napanatili. Ang mga pickup na ito ay mga seryosong pamumuhunan para sa mga seryosong negosyo. Kung kailangan mo ng tunay na kakayahan para sa mabigat na trabaho, walang gaanong mas magandang opsyon sa merkado ng segunda mano. Pickup numero 2. Ram 2,500 at 3,500. Heavy duty. Ang pickup numero 2 ay ang direktang kompetisyon ng Super Duty. Ang Ram 2,500 at 3,500. Heavy duty mula 2,000, 10 hanggang 2,018. Ang mga pickup na ito ay may dalang makinang diesel na Cummins na 6.7 litro na inline 6. Isang makina na may maalamat na reputasyon sa durabilidad. Ang Cummins ay itinuturing ng marami bilang ang pinakamahusay na makinang diesel na nailagay sa isang pickup kailanman. Ang mga kaso ng mahigit 500,000 milya ay karaniwan. Ang iba ay umaabot pa sa 1,000,000. Mayroon kang opsyon na manual na transmisyon na 6 na bilis na mas gusto ng mga purista na gusto ang kabuuang kontrol, o ang otomatikong 6 na bilis na Aishin na napakagamit din at mapagkakatiwalaan. Ang kakayahan sa paghila ay katulad ng sa Ford, hanggang 20,000 libra sa tamang mga kumpigurasyon. Ang suspensyon na may mga coil spring ay nag-aalok ng mas mahusay na pagmamaneho kaysa sa Ford sa kalsada, bagaman pareho silang may kakayahan. Ang loob ng Ram ay mas pino kaysa sa kompetisyon, na may mas mabubuting materyales at mas pinag-isipang disenyo. Tulad ng Ram 1,500, maaari itong magkaroon ng mga problema sa sistemang elektrikal, ngunit sa mga heavy duty ay hindi gaanong madalas ang mga problemang ito. Ang pagpapanatili sa diesel ay inaasahan at kinakailangan. Ang sistemang emisyon ay nangangailangan ng likidong DEF na dapat mong panatilihing puno. Ang mga presyo ay gumagalaw sa pagitan ng 28,000 at $45,000 depende sa taon, makina at kumpigurasyon. Ang pagpapanatili ng halaga ay mahusay, lalo na ang mga bersyon na may Cummins. Ang mga Ram na ito ang paborito ng mga kontratista, mga ranchero, at sinumang kailangang humila ng malalaking karga ng regular. Ang kombinasyon ng hindi masisirang makinang Cummins at ang pinong loob ng Ram ay ginagawa silang mahirap talunin. Pickup numero 1, Chevrolet Silverado at GMC Sierra HD. At sa numero 1, ang aking lihim na rekomendasyon sa loob ng maraming taon, ang Chevrolet Silverado at GMC Sierra HD mula 2011 hanggang 2016. Ang mga ito ang mga pickup para sa mabigat na trabaho na pinakamapagkakatiwalaan ayon sa mga datos na nakalap ko sa loob ng maraming taon. Ang dahilan ay simple. Ang kombinasyon ng makinang diesel na Duramax na 6.6 na litro na kapares ng transmisyon na Allison na 6 na bilis. Ang kombinasyong ito ay maalamat sa industriya. Ang transmisyon na Allison ay halos hindi masisira. Literal na kaparehong transmisyon na ginagamit sa mga komersyal na truck at mga school bus. Dinisenyo ito para sa patuloy na pang-aabuso
at sadyang hindi ito nasisira. Ang makinang Duramax ay may maayos na reputasyon sa matinding kahabaan ng buhay. Ang 300,000 hanggang 400,000 milya ay karaniwan sa tamang pagpapanatili at may mga dokumentadong kaso na higit pa rito. Ang kakayahan sa paghila ay umaabot hanggang 18,000 libra sa tamang mga kumpigurasyon. Ang chassis ay matatag na may maraming kumpigurasyon ng lalagyan na makukuha. Ang integrated exhaust brake system ay lubang nakakatuton sa mahahabang pababa na may mabigat na hila na nagpapabawas sa pagkapagod ng mga normal na preno. Ang loob ay gumagana na may mga intuitive na kontrol. Ang mga bersyong Denali ng GMC ay nag-aalok ng karagdagang karangyaan kung gusto mo ng mas pino. Ang pagpapanatili sa diesel ay standard. Mas madalas na pagpapalit ng langis kaysa sa gasolina, humigit kumulang tuwing 7,500 kilometro. Ang sistemang emisyon ay nangangailangan ng likidong DEF tulad ng lahat ng mga modernong diesel. Ang makinang Duramax ay kilala sa matinding kahabaan ng buhay kung mapapanatili ng maayos. Ang mga kilalang problema ay minimal. Ang mga injector ay maaring masira, ngunit hindi ito gaanong madalas kumpara sa Ford. Ang sistemang pampalamig ay matatag at bihirang magbigay ng problema. Ang mga presyo ay gumagalaw sa pagitan ng 30,000 at 50,000 dolyar depende sa taon, kilometro at kumpigurasyon. Oo, ito ay isang seryosong pamumuhunan. Ngunit ito ay isang pamumuhunan na nagbabayad sa sarili nito sa pagiging mapagkakatiwalaan at kakayahan. Perpekto para sa seryosong komersyal na trabaho o recreational na paghila ng mga fifth wheel o malalaking trailer. Inirekomenda ko ang kombinasyong Duramax Allison na ito sa mahigit 12 ng kliyente sa loob ng 5 taon at wala ni isang bumalik na may reklamo sa malalaking pagkumpuni. Sadyang gumagana ang mga ito, araw-araw, taon-taon. Hayan, 11 pickup na binabalewala ng merkado, ngunit minamahal ng mga mekaniko. Mula sa mga matipid na medium na pickup na perpekto para sa mga kontratista, hanggang sa mga heavy-duty diesel para sa seryosong komersyal na trabaho. Ang karaniwang pattern ay malinaw. Subok na mekanika, matatag na reputasyon na binuo sa loob ng maraming taon, at mga presyong madaling maabot dahil ang pangkalahatang merkado ay hindi sila pinahahalagahan ng wasto. Ang ilan ay nangangailangan ng imbestigasyon sa mga partikular na kilalang problema, tulad ng TIPM ng RAM o ang AFM ng Silverado. Ang iba naman ay halos tiyak na panalo tulad ng Tacoma o Tundra. Ang susi ay laging gawin ang iyong takdang aralin. Suriin ang kumpletong kasaysayan ng pagpapanatili, magsagawa ng inspeksyon bago bilhin, kasama ang isang mapagkakatiwalaang mekaniko, at alamin kung anong mga taon at kumpigurasyon ang dapat iwasan. Ang mga pickup na ito ay nagpapatunay na hindi mo kailangang bumili ng bago para makakuha ng tunay na pagiging mapagkakatiwalaan.